Sa paglabas ng Supreme Court ng pinal na utos para sa pag-i-issue ng resibo sa mga botante, sinimulan na ng COMELEC ang pag-reconfigure sa mga SD card para dagdagan ng instruction ng mga makinang mag-print ng resibo. Sinisimulan na rin ang pag-imbentaryo sa mga kakailanganing gamit para sa eleksyon. Kailangan bumili ng COMELEC ng mahigit 92,000 na lalagyang plastic tulad nito. Ang mga resibo kasi hindi maiuuwi ng mga botante at kailangang ihulog sa mga lalagyan bago umalis ng presinto. Sisimulan na raw nila itong ipabid. Pero ang problema, hindi na raw kakayanin ng mga Board of Election Inspectors na bantayan ito. Tinitignan din namin nga kung sinong grupo ang pwedeng tumulong para bantayan yung lalagyan ng mga resibo. Kasi hindi kakayanin ng tatlong BI na marami na silang ginagawa. You not hire yung additional things? Ang iniisip namin kasi malaki din yung malaki yung gastos. Nakapagpabid ang COMELEC para sa mga rolyo ng thermal paper para sa resibo. Pero hinahabol nito ang bidding para sa 100,000 gunting na panggupit ng naimprentang resibo mula sa rolyo. Kapag basta kasi pinilas, baka magkaroon ng paper jam at mag-shutdown ang mga makina. Dahil sa inaasahang dagdag na 10 oras na itatagal ng botohan, baka mas paagahin pa raw ang simula ng botohan sa May 9. Ang pinag-aaralan ngayon is agahan yung pagboto. No, baka isipin na 6 o'clock. Again, ang gusto nating, we want to take advantage of light, no? Kasi as much as possible, ang gusto natin is matapos yung botohan habang meron pang liwanag. Kailangan din daw i-train ang mga BEI tungkol sa pag-iimprenta ng resibo. Pero dahil kulang na ang oras, baka raw via webinar o web seminars na lang ito. Lia Manyalak del Castillo, Nakatutok, 24 Oras.